Magandang hapon po sa inyong lahat. Sister, good afternoon. O, batiin niyo si Sister. Good afternoon, Sister. Hi. Hi. Hello. Kung pagpipiliin tayo sa gantimpala o parusa, tiyak na ang pipiliin natin ay gantimpala talaga. Gantimpala. Dahil ang gantimpala ay nagbibigay ng pag binigyan kayo ng gantimpala, anong nararamdaman niyo? Tuwang-tuwa kayo, masaya. Pero kapag parusa, anong nararamdaman ninyo? Pighati. Ngayon, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay maaring gantimpala o maaring parusa. O agree ba kayo? Amen ba yon? Kaya yan ang isa sa mga paalaala sa atin ngayon ng mga pagbasa ngayong ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Una, ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay maaring maging gantimpala o maaring maging parusa. Sa aling pagbasa natin ito, natunghayan? Sa mabuting balita? Very good. Sa unang pagbasa. Sorry. Talaga ini-insist niya yung Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Daniel, nasasabi roon patungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Ang sabi, marami ang mabubuhay sa mga patay sa lahat ng dako ng daigdig. Ang iba sa buhay na walang hanggan, ang iba na may nasa kaparusahan na walang hanggan. So, sa mga mabubuhay sa buhay na walang hanggan, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay parusa ba o gantimpala? Ha? Parusa? Ay gantimpala mabubuhay ka sa buhay na walang, hindi pwedeng ay parusa yon. O, sa mga mabubuhay sa kaparusahang walang hanggan. Kita mo, nabuhay ka lang, tapos mabubuhay ka lang pala para sa kaparusahang walang hanggan. Okay ba yon? Ang sakit noon, no? Muli kang nabuhay sa kaparusahang walang hanggan. Ibig sabihin, no, kamatayan na walang hanggan. Nabuhay ka lang, tapos mamamatay ka uli. O pag ganyan ang nangyari sa atin, sa ikalawang pagdating ng Panginoon, yun ba ay gantimpala o parusa? Very good. So maliwanag, sister, nasa ikalawang, hindi pala sa unang pagbasa, no?
maliwanag na ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay maaring gantimpala o maaring parusa. Ngayon, ano-ano ang gagawin natin para ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay magiging gantimpala? Sa liwanag ng aling pagbasa o mga pagbasa natin ito makikita? Saan? Hindi kayo makakasagot ngayon. Dati ang bilis-bilis niyong sumagot. Sa tatlong pagbasa, tama po. Sa Ebanghelyo, sa ikalawang pagbasa, at sa unang pagbasa. O, sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Daniel, anong sinasabi diyan na gawin natin at kapag ginawa natin, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay magiging gantimpala? Anong gagawin natin? So, kapag umakay tayo sa karamihan, sa kabutihan. Amen? Importante pala yun. O mga bata, inaakay ba ninyo ang kasamahan yung mga bata sa kabutihan? Hindi makasagot. O baka inaakay nyo sa kasamaan. Dapat sa kabutihan. Para ang ikalawang pagdating ni Kristo ay parusa o gantimpala. O. Ngayon, sa ikalawang pagbasa, mula sa ang mula saan? Sa sulat ni sa mga Ebreo. Anong nakasabi naman diyan na gagawin natin para maging gantimpala ang ikalawang pagdating ng Panginoon? Yun, kung pinapaging banal natin ang ating sarili. Anong ibig sabihin ng pinapaging banal ang ating sarili? Dapat sikapin nating laging malinis ang ating sarili sa kasalanan. Amen po ba yun? Di ba yung damit, sinisikap niyong laging malinis, kapag nadumihan, nilalabhan niyo. Tama? Ay ganon din tayo, kapag nadumihan tayo, anong gagawin sa atin? Lalabhan din tayo. No? Saan tayo lalabhan? Saan? Sa kumpisal. Hindi po ba? Yun. Kasi ginawa na ni Lord ang dapat niyang gawin. Nilinis na tayo sa kasalanan, kaya inaasahan niya na manatili tayong malinis sa kasalanan. Amen? Pangatlo, sa liwanag ng Ebanghelyo. O ano namang sinasabi diyan sa Ebanghelyo na gagawin natin para ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay magiging gantimpala. Very good. Kapag isinasagawa natin ang mga salita ni Kristo. So sinasabi diyan sa Ebanghelyo, mawawala ang langit at ang lupa, subalit ang aking mga salita ay hindi
magkakabula. Kaya kapag sisinasagawa natin ang mga salita ni Kristo, mawawala ang langit at lupa, subalit tayo ay hindi mawawala. Amen? Ngayon, pangatlo, paano naman magiging parusa ang ikalawang pagdating ng Panginoon? Kapag hindi natin ginawa yung mga dapat nating gawin, para ang kanyang ikalawang pagdating ay magiging gantimpala. Siyempre, darating sa atin yung kabaligtaran. So, ibig sabihin nun, hindi tayo umaakay sa marami sa kabutihan. Amen? Hindi tayo o hindi natin pinapaging banal ang ating sarili dahil hindi natin nililinis sa kasalanan. Dami-dami na ng kasalanan natin, hindi pa natin nililinis. At pangatlo, isinasagawa natin ang mga salita ni Kristo. Ay hindi pala natin isinasagawa. No? Hindi pinapaging banal. Dahil hindi natin ginagawa ito, sa liwanag ng unang pagbasa, nakasulat ba ang ating pangalan sa libro ng Diyos? Nakasulat ba? Dahil hindi natin ginawa? Ay hindi po. May isusulat lang ang mga pangalan natin doon sa libro ng Diyos kapag isinasagawa natin yung tatlo. At kung wala ang ating pangalan sa libro o aklat ng Diyos, ang ikalawang pagdating ba ng Panginoon ay gantimpala o parusa? Parusa. So ngayon, mga kapatid, tanungin din po natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay patuloy na umaakay sa marami tungo sa kabutihan? Amen ba yan? Amen ba? Tayo ba'y patuloy na pinapaging banal o nililinis ang ating sarili sa kasalanan dahil nilinis tayo ni Kristo sa kasalanan? Amen po ba? At patuloy ba nating isinasagawa ang mga salita ni Kristo? Amen? So kung ang sagot ninyo sa tatlong yon ay puro amen, ay siguradong ang ikalawang pagdating ni Kristo ay hindi parusa, kundi gantimpala. Amen?